Yun din naman po, yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot. Yan po ay welcome. At hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman. Dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa city. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Follow up, ma'am. Ma'am, curious lang po ako. Kumusta po ang relationship ni President Marcos sa Cebu Governor considering hindi po niya kaalyado and considering nga na magiging madalas ang pagbisita ng Pangulo dahil nga dito sa nangyayari sunod-sunod na kalamidad sa Cebu? Kahit naman po hindi kaalyado ng Pangulo, kahit anong kulay po niyan, ay Pangulo po ay handang tumulong kahit po kanino. Basta po kinakailangan ng tulong ng gobyerno, kahit ano po ang kanilang saan sila kaalyado, tutulong ang Pangulo. Noong nakaraan lamang po, napabalita rin po na pumunta ang Pangulo sa Cebu at yan naman po, siya naman po ay sinalubong ni Governor at nagpasalamat pa po si Governor ng Cebu dahil sa maagarang tulong na binigay ng Pangulo. Sa yan ang isa sa akin nagandahan kay BBM kahit hindi Sunod ko na rin kakalyado, po yung isang question ko, ma'am. Yung regarding nga yun sa pahayag ni General Browner si na BBM para sa may taong utos si President Marcos na tiyakin na makakapag defend ang armed forces without nga yung tulong ng ibang bansa. Sa present budget po ba ng AFP, considering nga hindi talaga kumpara sa ibang bansa na limitado yung budget for modernization, kaya po ba natin gawin yun? Kung yan po ang sinabi ng Pangulo, dapat kayanin. So, ang pinakadetalye po nito ay si General Brown na lang po ang magbibigay sa inyo. Oo, kasi ma'am, di ba, yung palang nangyayaring harassment sa West Philippine Sea, ang magagawa lang natin sa mga harassment ng ginagawa ng China ay makisimpatya sa ating Philippine Coast Guard and BFAR. So, ano ang ginagawa nga ngayon nga natin na para mapagtanggol natin yung sarili nating territory? Siguro naman po nakikita natin kung paano po kabukal ang ating Pangulo para ipagtanggol ang ating karapatan. Karapatan ng ating bansa, karapatan ng bawat Pilipino, karapatan ng mga mangingisda. Hindi po tayo nag-i-instigate, hindi po tayo nagpa-provoke ng war, pero lahat ay dinadaan sa diplomasya. Yan po ang magandang ginagawa ng Pangulo dahil hindi po natin gusto na masabak tayo sa giyera. Pero dapat lagi lang po tayong handa. Next question, Christian Yusores, TZMM. Good afternoon po, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung malawakan pong waste spill sa Negros Oriental na dulot nung pag-collapse ng wastewater lagoon ng Universal Robino Corporation Bais Distillery? Some residents po are worried dahil apektado na po yung kanilang kabuhayan at nasisira na po yung yamang dagat sa lugar. Opo, alam na po ito ng Pangulo kaya po kumilos agad ang DENR at nagkaroon na po ng pakipag-usap sa Philippine Coast Guard at sa mga LGUs para po sa agarang pag-responde dito at pag-implement po ng containment measures. At nagkaroon na rin po ng pakipag-usap sa URC, Bais Distillery, at kinakailangan po nilang ayusin ito ng maagaran. At nagkaroon na rin po ng pag-uutos ng BIFAR na sa mga kababayan na apektado, no, iwasan muna po ang pangisda, ang pagkolekta ng anumang mga aquatic organisms or seaweeds para po maiwasan po ang hindi magandang epekto nito sa kanilang kalusugan. At pinag-aaralan din po kung dapat nang sampahan ng kaso base po sa RA 11038. Just follow up lang, ma'am. In an article po kasi nabanggit din ng mayor ng Bais City na this is not the first time na na-involve sa environment incident yung kumpanya. So is the government considering na magpataw po ng mabigat na parusa or penalty sa kumpanya given po yung bigat ng impact sa kabuhayan ng kalingan the environment? Kapag ka po talagang mayroong nalabag na batas, hindi po mag-aatubili ang